Welcome sa Natural Wellness ni Pastor Vito at ang ating pag-usapan ay pasimulan ang mahimbing na pagtulog. Noong unang panahon, ang mga tao, mga hayop, mga halaman at iba pang may buhay ay payapa na natutulog sa gabi. At sa aking karanasan, nangingilaw kami ng isda sa ilog at sa dagat. Yung mga isda ay maraming natutulog din. Madali silang panain sa pagkatulog. At ang gabi ay mayroong purpose. Pansin natin na itong araw ay 24 hours. Yung kalahating araw ay 12 hours. At yung kalahati ay 12 oras din. Yung 12 oras na araw ay ginagamit sa pagtatrabaho at yung 12 oras na gabi naman ay ginagamit sa pamamahinga. Kapag magmamadaling araw na, maglalabas ang ating katawan ng chemical na melatonin para tayo maging active at para tayo maging gising, para tayo'y makapagtrabaho. At pagdating naman ng lumulubog na yung araw, yung hindi pa naman lubog, pero nagtatakip silim na, ibig sabihin ay talagang namamaalam na ang araw, ay yung sinag ng araw na yun ay napipick up ng ating balat ng ating katawan. Kaya napakahalaga na sa mga hindi makatulog ay sila'y masikatan ng kaunting araw. Yung namamaalam yung araw. At ang ating namang katawan ay maglalabas ng chemical na, yung palang una ay yung madaling araw ay serotonin at yung paglabog ng araw, yung namamaalim ng araw yung melatonin. At ang naman nun ay tayo ay makaramdam ng antok. Dapat, pag lumubog ng araw, ang feeling natin ay inaantok. Yun yung normal. Hindi maganda na gabi na ay hindi pa tayo inaantok. Hindi yung normal. Nung kami mga bata pa, ay wala pa nung mga kuryente. At ang payapa ng buhay noon, ganito ang buhay namin noon. Alas 5 ng hapon, ay tatawagin kami ng aming lula sa hapunan. Kami kakain ng hapunan. At alas 6, ay nakahiga na kami sa loob ng kulambo. Yung lula ko ay mag-iistorya at mga 6:30 ng gabi, napakahimbing na ng aming tulog. Akala ko maniwala kayo. Napakaganda talagang matulog nung panahon yan. Aba, ay dumating yung panahon na dumadami yung radyo. Yung kapitbahay, nakabili ng radyo. At yung iba ay nasa silong ng kapitbahay, salit na matulog, nasa silong ng kapitbahay. At ang usong-uso nun ay mga drama. At kung gabi naman ay mga awiting kundiman. Mga panahong 70, 80. Ay, nung tumagal, ay nababawasan yung pagtulog. Nung tumagal, may nakabili ng television, mga black and white pa. Aba, ay mga nakasilip na sa bintanang na may bintana. At alas 10 na hindi pa naalis yung kahanggan, wala sa loob ng bahay ng may TV, nakakuha sa bintana, nakasilip. Ay hindi makatulog yung may-ari ng bahay, ay binababa yung kortina, ibig sabihin na babay, tayo matulog na. At nung panahong yon, ay unti-unting nababawasan yung oras at yung quality ng pagtulog. Nauso yung sapagkat na hindi na inaantok sa gabi,
ay nagkukwentuhan dyan ng kung ano-ano at nagagala, namamasyal, nagbabarkada sapagkat hindi na inaantok. Ay ang sabi ng aking lula, nung daw sila yung mga bata pa, na pagdating ng gabi ay inaantok ang tao, ay napakalusog daw ng mga tao, madalang daw yung nagkakasakit. At pag bibili ka daw sa butika, mayroong ilang garapon lamang ng gamot na nasa butika at doon lamang titimplahin yon. Sasabihin ng itong nasa butika, anong bibilhin mo? Ay ganito, ganito, ganito. Sige. Bubuksan yung mga garapon at ilalagay doon sa bote yung mga ingredients na wala. Sapagkat kakaunti lang naman yung kailangan ng taong gamot. Ay di bubuksan yung garapon at ilalagay doon at kakalugin at ibibigay sa tao. At ang isang sakit noon ay isa pa lamang gamot ang ibinibigay, hindi maraming gamot. Mga mura pa lamang gamot sapagkat ang tao ng panahong yon ay nakakatulog pa ng maganda. At ang sabi ng aking lula ay noon daw panahon nila ay sapagkat sa mga baybayin dagat ay wala gaanong maliliwanag na ilaw, ang mga isda ay antukin at mga tulog. At kung gusto mo makahuli ng isda, maging curious yung isda, ay sila ay magsisindi ng dahon ng niyog na tuyong-tuyo at mamamangka ng mga hanggang dibdib yung tubig. At sisindihan yung dahon ng niyog, lulutang yung napakaraming isda ay kuminsan ay talagang ilang square meter na luwang ng isda. At pagkatapos ay sasagwan ng unti-unti patabi, sasagwan. At pagkatapos ay tatawag doon sa, "Hoy, dalhin dito yung kulambo, yung sima, o anong daming isda din yung sumunod." Sapagkat ay di ko hanggang tuhod lang, ay di sigpaw sila. Hindi naman kukuha ng marami at yun lang naman ako yung hustong iulam lang hanggang umaga, hanggang tanghali. At papatayin na yung ilaw para yung isda ay matulog na uli. Ibig sabihin ay itong liwanag sa gabi ay nagiging dahilan kaya ang mga halaman, ang mga isda at ang mga tao at ang mga hayop ay hindi natutulog. Hanggang dumating na tayo sa panahon na ang daigdig ay hindi na natutulog. Ang palatandaan ng inyong bayan ay hindi natutulog ay mayroon ng Jollibee, may 7-Eleven na open 24 hours. Hindi kasalanan yun ng Jollibee at hindi kasalanan ng Jollibee at ng 7-Eleven. Kundi kinikater lang nila yung ating pangangailangan. Kaya't ating binabati kayong mga nakikinig ngayon, kinikater lang nila yung ating mga pangangailangan sapagkat tayo hindi na natutulog. Ang palatandaan ng isang bayan ay marami ng sakit ay ang mga tao ay hindi na natutulog. Hindi na natutulog sapagkat nanonood ng mga telenovela na yun ay nakakagalit sapagkat mayroong bida at may kontrabida. Kaya sa halip na matulog na mahimbing, ay nag-iisip na talagang napakawalang yan naman talaga nung kanina. Bakit yung laging ginagayon niyang kabuti-buting tao? Naabala na yung iyong pagtulog. Nagkaroon ka ng stress at pagkatapos ay ikaw ay mababangungot sapagkat ikaw ay nagkaroon ng stress. At pagkatapos ay may katabi pa tayong cellphone na yung liwanag ng cellphone ay napakatindi. Lalo na yung blue light. Kaya kahit wala ng ilaw, napapalakas natin yung ilaw ng cellphone. Ay sa gabi ay hindi tayo dapat nakakakita ng liwanag para hindi maabala yung ating pagtulog. Ay sa dahilang tayo ay nai-expose sa liwanag at dun sa mga nakakagalit na mga balita, lalo na sa politika, kung gusto nyong magalit, kayo ay
kumampi sa isang politiko at kayo'y makisawsaw sa problema ng politiko at yun ay kayo magagalit, hindi kayo makakatulog, di ka kaya kung ano-anong mapapanaginip ninyo, kung sino-sinong makakaaway ninyo, at hanggang sa tayo ay magkaroon ng sleep paralysis, kung tawagin natin ay bangungot. Kaya na simula noon na dumami na yung mga gadgets nito'y nagliliwanag sa gabi, ay tayo'y hindi na nabawasan yung ating oras ng pagtulog at yung quality ng pagtulog, at nang mabawasan yan ay nagkaroon ng maraming sakit ang mga tao, at ang mga drugstore ay parami ng parami, ang mga butika ay parami ng parami, at ang mga nakahanay na mga gamot ay parami ng parami. Ang mga brand ng mga gamot ay sa isang sakit lang ay patong-patong ng mga gamot ang iyong pamimilian. At talagang may mga sakit na hindi maintindihan sapagkat ang ating immune system ay nagtatrabaho ng napakagaling paggabi. Ang ating immune system ay napakahusay, alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. At yung paman din yung mga oras na nasasayang. Kaya't yung kapag ikaw ay isang teenager at masisira yung iyong pagtulog alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw, ay napakahirap niyan. Marahil magkakaroon ka ng malulubang sakit sa mga darating na araw, kawala-wala na diabetes at cancer. Kawala-walaan yan. Kasi dapat tayo makatulog kasi mayroon tayong immune system na siyang lalaban sa sakit. Yun yung napipinsala ng hindi natin pagtulog. At yung hindi natin pagtulog ay kabit-kabit na mga sakit na yan, dugsong-dugsong na hindi maintindihan kung ano-anong mga test ang gagawin sa atin, pati ating dugo ay dudumi, pati ang ating blood sugar ay tataas, na hindi naman dapat mangyari kung tayo sana'y natutulog lamang ng gabi. Kaya magpakwento kayo sa inyong mga magulang, sa inyong mga lolo at lola, kung gaano kasaya at katahimik ang buhay nung ang mga tao'y natutulog pa ng mahimbing. Sa isang parte, ang liwanag sa gabi ay mayroon yung palang pagdating ng gabi ay mayroon namang mga hayop na aktibong-aktibo. Sila naman ay gising sa gabi. May mga halaman na gising sa gabi. Kaya't exempted yung ibang hayop at ibang halaman. Sila ay exempted sapagkat ang pagkalalang sa kanilang katawan ay sila ay aktibo naman sa gabi at sa araw naman sila matutulog. Karamihan sa mga insekto sa ating gulay ayan ay gising sa gabi at natutulog kung araw. Ngunit pagdating sa tao, itinadhana sa ating sistema na dapat tayo'y matulog sa gabi. Pati yung ating mga organs, marami sa ating organs ay hindi gaanong active sa gabi. Maraming bahagi ng ating katawan na hindi active sa gabi. Yung ating kamay, yung ating paa, hindi yan active sa gabi. Ang nangyayari ay ito. Kapag hindi kayo makatulog sa gabi at nasira na yung pagtulog, ang tendency ay tayo ay kumain para maaliw, para maibsan yung ating inis, ay bubuksan natin yung ating rep. At pagkatapos ay iinom tayo ng anumang mga malalamig doon. Ay yung mga malalamig na yun ay pantanggal ng antok. Hanggang uminom tayo ng kape. Sapagkat ang problema natin ay hindi makatulog, kaya hindi tayo nakatulog.
nanood ng drama, natalo yung ating team sa basketball, sa volleyball o sa boxing, o di kaya nasabunutan yung ating bida doon sa telenovela, kaya tayo ay bubukas ng rep at tayo iinom ng malamig at ang di kaya ay matamis o di kaya ay maalat. At yung malamig, matamis, maalat na kinakain natin sa gabi pag hindi tayo makatulog ay nagiging addictive. 21 times mong gagamitin, ikaw ay addict na. 21 times lang. Kagaya ng stick ng sigarilyo, 21 stick lang, nagsisimula ka ng maging addict. Nagiging habit na yun eh. Kaya sa 21 times na bubuksan mo yung ref sa gabi dahil hindi ka makatulog at ikay nakakain ng matamis, malamig at ng maalat, nagsisimula na yung addiction. At kapag ikay addict na, ay lagi kang magbubukas ng ref at iinom ng malamig o kakain ng maalat o kakain ng matamis sa gabi. At sa ganyang paraan, ay masisira na yung iyong pagtulog, may insomnia ka na, kung ano-ano ng mga masasamang bagay ang ating mararanasan. Hihina ng ating immune system at magkakaroon na tayo, signal na yan, ng pagkakaroon ng maraming sakit at karamdaman na hindi maipaliwanag. Tataluhin tayo ng mga bakterya, mga virus, mga fungus sa ating katawan, mga kung ano-anong magbibigay sa atin ng masasamang sakit. Tataluhin na tayo sapagkat ang problema ay hindi na tayo nakakatulog ng mahimbing. Kaya ito yung introduction pa lamang, sa mga susunod ay ating pag-aaralan yung kung paano tayo tutulog ng mahimbing, ano yung ating gagawin, ano yung ating kakainin, ano yung ating iinumin, may mga exercise ba na gagawin tayo para tayo makatulog, anong klaseng yan, yan ay exciting na, yung bagay na yan, kaya tayo tatanggap ng mga ilang dito. Sana nga materialize, sabi ni Helene Pidalgo, sana nga materialize po yan ngayon ng mga tao, ma-realize sorry ngayon ng mga tao, lahat ng pagdurusa ng mga tao ay galing din sa tao. O sapagkat yung hindi mo pagtulog sa gabi ay nilalabanan mo ang batas ng iyong katawan. Para bagang sinisira mo ang iyong katawan. Si Jen Bilda, Pastor, ano po kaya ang pwedeng igamot sa may gallbladder? Maliit pa lang po. Ay, pagka ang tao ay may gallbladder at maliit pa lang, ay baka pwede pang sampalukan dyan. Inom ka ng itong tawag dito. Yung sinasabi kong pansitan, inom ka yan, inom ng tubig ng niyog. Pero pag malaki na yan, ay mabilis lumaki yan, ay baka kinakailangan na natin ang doktora na. Si Jenny Anyosa Orsolino, si kanyan, ating kanya si Jenny Tibiarer. Si Kathleen Abustan sa Alameda, ay nako, Kathleen, kumusta ka na? Ikaw ay miss na namin. Nasaan ka na ngayon? Hindi ko si Elenita Rendoque, good evening po, Pastor. Tama po, yung pwede lang ibalik ang dating panahon. Yung panahon noon ay ibalik. Ay ito pala, kapag tayo ay matutulog, kasi kung minsan maliit yung bahay, isasara natin ay mayroon lang kortina, ay nasisilad pa rin yung ilaw. Dapat ay lalagay tayo ng kortinang black na sasangga doon sa ilaw. At ilalayo natin yung cellphone sa atin at para yung hindi na natin maririnig yung mga tunog, sapagkat pag binuksan natin yan, matinding liwanag yung ating haharapin dyan. Napakahirap niyan. Dati ang sabi ni Helene Pidalgo, dati ang mga litap-tap ay nakikita ko sobrang dami. Ngayon pa isa-isa na lang. Dahil ang mga litap-tap ay ito kasi hindi nakakapinsala ng mga gulay. Hindi man sila yung nangangain ng mga gulay, ay nangyayari, binubumba natin,
Kaya pati sila ay unti-unting nalilipol. Kakaunti na lang ngayon. Nung panahon namin ay matutuwa ka. Sa isang punong kahoy ay pag alitap-tap ay matutuwa ka. Napakarami at yun ay nakakaaliw panuurin. Si Manuela Maloles Huertas, magandang hapon po. Magandang hapon din sa iyo. Si Yune Unay, magandang hapon, Pastor. Gamot po sa atay. Naku, pagkagamot sa atay ay talagang ano man ang ating iinumin dyan at hindi tayo titigil sa pag-inom na pagkain ng mga bagay-bagay, mga mataba, maasukal. Alam ba niyo ba, pag sumubra yung asukal na inyong kinain, ay talagang magkakaroon kayo ng sakit sa atay, hindi lamang sigarilyo. Yung ating mga iinumin, may mga chemical, kung maaari, ay kung mga sakit-sakit lamang ng ulo, wag muna tayong iinom ng mga chemical sapagkat magiging problema pa ng atayan. Mga malilinis sa pagkain. Pero yung tea ng tawag natin dito, yung pandan, mabuti sa atay. Yung bayabas tea, mabuti sa atay. Yung pansit-pansitan, mabuti sa atay. Itong kung tawagin natin na serpentina, maganda din sa atayan. Si Nebs Bay, yes po Pastor, thank you for sharing the good topic. You're such a good one. Marami pong salamat, Nebs Bay. At si Ulib Manlapas, magandang hapon po Pastor. Magandang hapon din naman sa iyo. Si Sunshine, madaming may cancer Pastor. Isa po ako, dasal po ang panlaban ko. Alam nyo, huwag kayong mabahala sa kanser. Yan ay natatalo basta kayo makatulog. Naku, maniwala kayo. Malinis yung pituka, makatulog, masikatan ng araw, makainom ng malinis na tubig, makakain ng mga ayos sa pagkain. Huwag kayong kakain ng mga bangkay. Mga ibig sabihin ng bangkay ay yung mga patay na isda. Sabi, hindi naman makakain yan ng buhay. Mag-plant-based kayo, kain muna kayo ng gulay at prutas. At huwag kayong kakain ng prutas kung may kanser na kasabay ng gulay. 4 na oras ang pangitan ng gulay at prutas maliban sa banana, citrus family, pineapple, apple. Yan ay 4 saging. Yan ay 5 prutas na pwedeng isama sa gulay para hindi maging marumi ang ating dugo sapagkat ang number 1 isang sa requirement para matawala yung cancer ay dapat maging malinis yung dugo, makatulong para lumakas ang immune system. Si Evangeline Ilagan, magandang gabi po, sabi niya. Si Elna Tabilde Yagel, magandang hapon po Pastor, happy Easter advance po. Maraming salamat sa iyo. At si Norbong, ako po ay laging masakit ang katawan, tuhod, pagbangon sa umaga. Ay baka kulang ka lamang sa pag-inom ng tubig. At meron akong ipapayo sa iyo na kung masakit ang iyong katawan pagkagising sa umaga, huwag kang tutulog ng galit. Dahil pag tayo natutulog ng galit ay sobrang toxic niyan sa ating katawan, sa ating mga organs at sa ating puto. Kaya yun ay isa lamang na kwan. At yung mga masakit na butin, tapalan mo ng patatas na kinudkod. At yun ay nakakatanggal ng sakit ng buto, inom ng itong bambuti, mahusay sa buto yan, at mayaman kasi sa silicone, at ng bambuti at ng horsetail. Mabibili niyo sa mga tindahan ng mga ornamental plants. Si Divina Evangelista Danyorko, magandang hapon Pastor. Magandang hapon din sa iyo. Si Deding Castillo, Pastor, totoo ba ang guayabano wine ay magaling sa bukol or tumor? Totoo po. Pero hindi yung katas ng guayabano, kundi yung balat. Yung balat ng guayabano. Ito man ay hinog o hilaw. Kaya kung gusto niyo na makuha, bibili kayo ng mga guyabanong reject para mura. At yung balat lang naman ang kailangan ninyo. Yung balat, hindi yung balat ng katawan na, kundi yung balat ng bunga. Yung maging
Balat ng guyabano ay mayroong mga kuntil-kuntil na parang cancer cells. At sa pag-aaral nila, ayun ay ginagawang wine. Mahusay yan. At yung paggawa naman ng wine, makikita mo yan sa YouTube tutorial kung paano gagawa ng wine. Pastor, ano pong magandang gamot sa epilepsy, goiter? May ipapan ako do sa epilepsy, ano. Mayroon tayong parang gagawin video yan, hindi ko muna sasagutin ko anong gamot. Doon sa epilepsy ay kinakailangang maging malinis ang bituka. Nagiging problema pa ng utak itong ating bituka. At dapat ito'y mayroon ako sabihin tungkol diyan, ano. Ako'y nakakita ng maraming epileptic. Hindi naman lahat. Sapagkat ito nagiging problema sa isip, ang evil spirit ay battle of the mind. Pag lagi kayong inaatake niyan, at hindi magiging malapit sa Panginoon, nasumpungan ko sa ilang epileptic ay nababago yung itsura. Nararamdaman ko kasi pagtingin lang sa iba ay nararamdaman ko yung evil spirit. Ay sumasabay baga itong evil spirit. At para mapaganda yung ating utak ay kakain kayo ng mani na hilaw, bibili kayo ng peanut. Huwag niyo sasangagin, huwag ninyong lulutuin. Tatanggalin niyo yung balat at may makikita kayong parang plastic doon sa balat ng peanut. Yun yung napakahusay para makalabang sa epilepsy. O saging na saba ay napakaganda rin. Kalimutan ko na yung pangalan ng nut na parang utak eh. May nabibiling gayon? Ay kayo'y magkakainom sapagkat yun ay walnut. Para siyang utak. At magiinom kayo ng buto kula. Sapagkat yan ay nagpapatibay ng ating utak. Parang battle of the mind siya. Pag ang tao ay malapit ang atakihin ng epilepsy, sinasabi kong ikaw ay manalangin, sabihin mong Jesus. At yun lamang yung obserbasyon ko, pero hindi naman sa lahat ng tao. Tawag dito, si Kim Montes, Happy Sabat daw, Junel Cabrera, Joseph Ronel, good afternoon, pinakamainam at pinakamabilis sa panlunas sa kidney po. Ay alam niyo ko, pag ang kidney ay grabe na, hindi mo na madadali-dali yan. Ang para yan ay huwag kang iinom ng makakasira ng kidney. Maganda yung tubig ng niyog, maganda yung juice ng patatas, upo, patula, nakakalinis ang kidney yan. Nakakababa yan ng uric acid. Huwag kayong kakain ng karne, kakain ng isda at mga beans na hindi muna nyo pinakulan at itinapon yung pinagkuluan. Huwag muna kayong kakain yan. Mga green plants, kung maaari ay raw, mga salad ang inyong kakainin. Tapos yung patatas at yung putik ay inyong itatapan sa palibot ng likod at yan para maibsan, na makatulong ng kaunti na maibsan itong ating kidney. Yan. At pag kayo nagagalit, nako, maniwala kayo, hihina ang inyong kidney. Iwasan yung ma-discourage. Si Names B, ano po kaya ang herbal para sa goiter, Pastor? Magagagawa ko ng ganyan na balita na video, hintayin mo lang. Si Ana Marie de la Cruz, Pastor, aks ko lang, ano pong gamot sa pasmang daliri na hindi magalaw? Itong daliri ay hindi natin magalaw, ay yan ay palatandaan na may mga nadadamage sa ilang organ ng ating katawan. Sapagkat dito sa ating daliri ay, nakalimutan ko ng tawag doon, merong parang litid yan, na yun ay kumpul-kumpul na mga nerves na nakakunik sa iba't ibang bahagi ng katawan. Maaari, pag hindi na nyo may galaw ang inyong daliri, kung hindi pa sumayan, ay baka may problema na ang inyong kidney.
Yun ang nagiging problema niyan. Kaya, o kung minsan naman ay hahanapin ninyo yung inflammation. Hindi maigalaw yan. Susunsunin ninyo kung nasaan yung parte dyan na para bagang may sipon, pag ginawin nyo dumudulas, yun ang lalagyan nyo ng herb at inyong imamasad. Pero kalimitan, nakapunik yan sa mga vital organs sa ating katawan. Kaya pag-ingatan mo, magpa-blood chem pag hindi makagalaw yung katawan para makita ninyo ang talagang kalagayan ng inyong dugo. Sabi dito, Sonia Alindugan, Pastor, gamot sa maasim na sikmura. Ito yung pinakamabilis na gamot pero huwag niyong tatagalan. Yung kalahating basong tubig, lalagyan ng 1 kutsaritang baking soda. Food grade, mabibili nyo sa mga department store. Kahit yung sa mga bakery supply, makakabili kayo ng baking soda. At yun na ilalagay ninyo doon. At huwag nyong iinumin ng bigla. Ang lasa nun ay medyo maalat pero hindi naman ganung alat. Parang may kaunting asin. Meron kayong straw at sisip-sipin nyo ng unti-unti. Sapagkat pagdating sa acid nun ay baka magkaroon ng bloating. Pero kung unti-unti hindi. Kung kakain kayo ng saging na hilaw pero hinog ay mabuti yan. O guabati, mabuti yan. At ang isang kwan ay di huwag kayong magkakainom ng mga acidic foods Yun ang isang pinakasimpleng paraan. Si Melissa Melissa Lansangan, Nilaw Pastor, isa po ako sa taghanga po ninyo. Maraming salamat naman. Si Love Grace Mercy, blessed evening po, watching from Hong Kong. Biruin mo yan, para magkapit-bahay lang tayo. Gawa ng social media. Pagpalain ka ng Panginoon dyan sa Hong Kong. Sana ikay makaipon ng puhunan at ikay yumaman. Pagpalain ng iyong pamilya na naiwan. Diding Castillo, Pastor, tuwing umaga, umiinom kami mag-asawa ng turmeric, lemongrass na may lemon. Po ba ito? Okay yun. Ang isang epekto na nakakabawas ng acid sa ating tiyan, para sa mga acidic. Itong lemon ay acid yan. Pero pag ating ininom at ma-digest ay nagkakaroon ng alkaline effect. Kaya maganda yan. Yang turmeric, yang lemongrass, napakahusay niya sa sikmura, sa tiyan. Napakahusay niya. Lalo nang merong lemon, okay yan Huwag na ninyo lagyan ng honey. Good afternoon po, Pastor. Maraming salamat po sa pag-share mo sa mga kalaman about healthcare. Maraming salamat din po. Tayo nag-iintay pa dito ng ilang mga katanungan ninyo. At sana kayo si Myla Yangsque, Chunko, hindi ko gano'ng mabigkas. Good evening po, Pastor, ano po pwede gamot sa goiter? Tayo gagawa dyan ng gagawa tayo ng video para dyan, para naman hindi ko masagot ang hamol-hamol. Si Ana Marie de la Cruz, maraming salamat po, Pastor. Si Diding Castillo, maraming salamat, Pastor. God bless you more. Alam niyo, nakaka-encourage din na kayo nag-session ng ganitong message para tayo tuloy-tuloy ang ating programa, ang ating pagre-research. Si Penetrante Norbe, mapagpalang araw, Pastor. Ano po bang herbal na gamot sa Almoranas na nagdurugo? Thanks po in advance. Ito hindi ko ganong sasagutin ngayon ng pero ang Almoranas ay sakit sa digestive sa ating panunaw, yung kasing ating digestive ay mula sa bibig hanggang doon sa puwet. Yun yung pinaka-aabuso natin na organ sa ating katawan dahil lang kung ano-ano ang ating kinakain at iniinom. At isa pa, pag tayo nagagalit, nahihirapan din ang ating bituka. At ang iba pa nating organ. Pero ang isa kong may papayo ay mag-iinom ka muna ng mga
mga chlorophyll, mga kinatas na halamang sariwa, lalo-lalo na yung katas ng ampalaya, yung dahon ng ampalaya, kung walang dahon, ay kahit bunga. Hanggang hindi ko nagagawa itong ban, sapagkat kinakailangang maituro ko sa inyo yung sitz bath, kung paano uupo dyan, anong ihahalo, ay gagawa tayo ng isang video. Kaya wait lang yung ibang kasagutan. Si Teresa, good day, Pastor. Umiinom pa kami ng nilagang dahon ng guyabano. Okay yun. Yung mga dahon-dahon. Alam niyo ba, yung makukuha nyo sa prutas, sa bunga ng mga halaman, makukuha nyo din hindi man lahat, makukuha din nyo sa sanga, sa balat at sa dahon. Ay sa guyabano, ang inyong kukuhain na yung mature na dahon, yung talagang green na, para siya ay mabisa. Pwede ninyong i-blender yan para fresh. Pwede din namang lagain. Ay kung alin doon ang kailangan ninyo, ay kung may blender din lamang, maganda yung guyabano na fresh, yung dahon na fresh, maganda rin yan. Di kaya kunin nyo sa isbute. Maganda yan. May dalang pasambag ako. Si Beck Katalo Pinya, salamat pa sa maraming kalaman. God bless din sa iyo, kapatid. Si Tess Bayrante, salamat po, Pastor, sa kaalaman na ma-share ninyo sa amin. Pagpalayan ni God ang buong yung pamilya. Salamat din naman, pati pamilya ko ay dinadamay nyo sa mga pagpapala. Nakakatuwa naman kayo. Si Joseph Ronel Magracia Sumiga, pinagpapawisan po ako ng kahit sa pag-inom lang ng mainit na isang tasang gatas. Nakaupo lang naman ako. Bakit po kaya pinagpapawisan ng itong mainit? Hindi ko pa ganong kanya aking i-research sa. Pero ang pawis ay paraan ng katawan na i-detox yung ating mga organs. Sapagkat pag nag-detox yung ating mga organs, ay dumadaan nyo sa dugo, pagkatapos ay dadalhin ang dugo sa balat. Kaya maganda rin yung laging pinapawisan. Pero pag ikaw ay laging pinapawisan, ikaw ay mag-steam bath. Lalo ka kasing papawisan dyan sa steam bath na yan. At pagkatapos ay yung ginagawa na iba, pagkatapos ituturo ko na sa inyo yung hot and cold foot bath at yung kung anong gagawin pagkatapos ng steam bath, kasi para hindi ganun mahaba, yung ituturo ko sa inyo yan para maibusan ng kaunti yung pagpapawis na yan. Pastor, ano po pwedeng inumin o kainin para makatulog? Ang amo ko po, di siya nakakatulog. Ito yan. Pagka kayo may problema sa pagtulog, kung maaari, ay 2 beses lamang kayong kakain. Ang pagkain ng almusal ay alas 9 at ang sunod na kain ay alas 2. At magkakaroon kayo ng mahaba-habang panahong fasting. At kung may mga problema man sa ating katawan, nalulunasan ng fasting. Ngunit kung sakali na hindi maiwasan na kumain, kaunting-kaunti lang, mga 2 lakatan o hanggang 3 lakatan, o tawag doon yung mga ito lang, salad lang. At yung alas 6 ng hapon, unang gabi ay maliligo ng maligamgam. Huwag mo nang makialam sa TV, huwag mo nang makialam sa mga balita. Yung room ay sarado, madilim, at pagkatapos ay bago niya gawin yon, minamassage yung kanyang ulo. Ipakikita ko rin sa inyo kung paano pang massage hindi natin magagawa ngayon para siya ay antukin. Ito ay ginagawa ko sa mga bilanggo, sa mga squatter area, na stress sa mga tao, ay talaga sila ay nakakatulog. Ano po maaaring gamot sa pumapayat na diabetes?
Alam niyo, Ikwan, swerte kayo kung kayo diabetic at kayo pumapayat. Dahilan, yung ating mga tawag yung mga fat cells. Kasi pag tayo'y kumain ng mga matatamis, yung hindi ma-consume, kasi yun ay maigi rin yun eh. Sabi ng ating katawan, aba maigi rin yung asukal na ito kwan eh. Itong sugar na ito kwan. Susunugin para maging lakas. Ay kaya ang gagawin ng ating katawan, i-convert yon sa fat cells. Lulubo yung ating cells. Kaya tayo nagiging mataba sa iwan. At yan ay, pag nagdi-detox, unti-unti tayong namamayat. Huwag lamang sobra ang itong ating payat. Ang ng diabetic ay kontrol lang. Mas maigi na kakain ng unti-unti, pero mga beans talaga, mga whole beans. Maraming beans yan, yung white beans, black beans, yung mga gordon sa pagkantawag doon. Kung ano-anong mga beans, munggo. Di lamang ay pakukuluan ninyo at itatapon ninyo yung unang tubig ng unang kulo sapagkat yun yung pinagmumulan ng uric acid. Pagkatapos pakukuluan ulit bago bumitak, itatapon ulit ninyo. At pagkatapos sa inyong lulutuin na may kasamang mga greens, mga dahon ng gulay. Yan ang mga pagkain ng diabetic. Iwasan ninyo ang tinapay, ang kape, ang karne, ang isda, lalong-lalo ng tilapia at bangos pag kayo ay diabetic. Pero yung kakain kayo ng balinghoy, kamuting kahoy kamote, saka yung mga beans, pandagdag ng muscle yan. Pandagdag ng muscle. Ano ba? Kaya hindi okay itong tinapaya, hindi okay yan pag kayo ay namamayat sa diabetes. Ang isang dahilan ay napakahirap niyang ma-digest sapagkat siya mayroong gluten. Tama pala, kung kayo vegetarian at kayo mataas ang blood sugar, huwag kayong magkakakain ng gluten sapagkat yan ay napakahirap i-digest. Yung gluten, yung lagkit ng harina ay nakukuha natin ng pure, ayun ay nahihirapan ng ating bituka kapag tayo ay may mga sakit at karamdaman. Ay iwas-iwasan niya. Hello, si Angela Mapalo. Hello po, isa po ako sa masugid na taga-subaybay ninyo. Maraming salamat naman. Tanong ko lang po, may anak po ako sa 10 years po siya, yung mga kamay at paa ay siguro hindi na nakuha dito kung anong yung kanyang mga kamay at paa po ay pinagpapawisan. Ano po bang remedy ng pawis sa kamay? Kanina ay aking nasagutan parsyal ay maganda nga at pinagpapawisan yung kamay. Baka may mga nangyayari sa ibang organ ng katawan. Kayo ay papandin. Tawag doon. Ultrasound whole abdomen para malaman nyo baka may mga nadadamage na mga organ sa katawan ng bata. Ay pag yan ay nagkakakain ng mga sitsirya, umiinom ng mga malalamig, ay talagang nahihirapan ang ating organs yan. Ipakwan mo muna sapagkat baka malubha na. Pero kung pa naman, yung nga palang hot hand bath, mag-iinit kayo ng tubig at yung kayang-kayang tiisin, ilalagay yung inyong kamay 3 minutes, pagkatapos ay ilalagay sa tubig na may ice 1 minute, ulit-uli 3 minutes, 6 times sa mainit at 6 times sa malamig. At pagkatapos ay pag yung tatapusin sa malamig ay pupunasan agad at lalagyan ng guantes para pati yung kanyang buong katawan kasi siya ay magpapawis. At atin tingnan, baka yung parte yung makatulong. Kanina doon sa may nagtatanong din tungkol sa pagtanggal ng pawis, subukan yung aking ginagawa. Hot and cold foot bath, panuorin nyo sa YouTube. Hand bath, panuorin nyo sa YouTube para maganda. Ano po ang gamot sa hindi matae? Salamat po. Kung minsan ay pag tayo diabetic, ang isang
ang isang resulta ay hindi na tayo makadumi at nahirapan na. Kung minsan naman, pinipigil natin yung pagiging regular. Sapagkat ang normal, pag umaga ay tayo dudumi, kung minsan ay pinipigil natin, napapakwento, may mga ginagawa, hanggang sa mapigil na natin, hanggang sa na nahihirapan ng lumabas. Nagiging mahina na yung ating bituka, yung parte ng bituka na para tayo dumagis ay napipinsala. Kaya maganda diyan, magkakain tayo ng mga fiber, uminom ng capsule na psyllium, 4 na psyllium bago matulog, magkakain ng mga saluyot, papaya, alugbati, okra, at ang pinakakanin ay balinghoy, gabi, saging, at siguradong yan ay tutumi. At iinom ng maligamgam na tubig, 2 baso, madaling araw, sisip-sipin ng unti-unti o ilalagokin ng unti-unti na parang kape, at huwag kakain na umiinom. Kung ang inyong ulam ay sinigang, ay kalahating oras bago kumain, iinumin na ninyo yung sabaw. O kalahating oras pagkakain sa kanyo, iinumin yung sabaw kung nahihirapan kayo sa pagdumi. Sapagkat hindi maganda sa ating pagdumi yung tayo kumakain ng liquid o umiinom ng liquid habang tayo ay kumakain. At di kaya yung mga umiinom ng mga malalamig, kumakain ng mga malalamig, mga halo-halo, mga scramble, hindi yan nakakatulong, yan ay nakakapinsala sa ating pagdumi. Ang isa pa ay yung rice bran. Kung mayroon kayong mabibilhan ng rice bran, hindi ko alam kung kami makakasadya niyan dahil titingnan namin kung makakasadya kami ng rice bran. Ito talaga ay napakaganda para magpadumi. Isang basong tubig, 1 kutsarang molasses, 1 kutsarang rice bran, hahaluin. Alam niyo ako'y nagdadalaw, ay mayroong napakasama ng mukha. Sige, Brad, anong yung problema? Para may problema ka? Pastor, 20 mil na yung aking gastos. Hirap ako makadumi. Ako'y may dalang molasses at rice bran. Sabi ko, ito'y inumin mo. Sabi niya, may iniinom na ako, Pastor. Walang problema naman yan. Walang problema. Iiwanan ko muna ngayong hapon. At kung ito'y makatulong, ako na may nadaan dyan, ako'y tawagin mo. Kinabukasan so, ano Pastor yung pinainom mong yan? Molasses yun, nasa itong darak na pinong-pino. Bigyan mo ako, Pastor, ng 6 na buti niyan. Magkano ba yan? 6 yung kinuha. Sapagkat nakakapaganda ng pagdumi, yung tubig ay maligamgam, hindi mainit para hindi maglapot yung rice bran. Molasses po, saka rice bran ay napakaganda kung talagang nahihirapan ng pagdumi. Ano pa dito? Mayuma po, magandang inumin po. Yung sampasampalukan, magandang inumin ng may mayuma, yung dahon ng papaya, timan o kapsol, serpentina, napakaganda niyan. At kayo'y uupo sa tubig na mainit, yung kayang tiisin ng mga 20 minutes, na yung tubig na yun ay mayroong pinaglagaan ng dahon ng bayabas na mayroong charcoal powder. Kayo uupo, at kapag ang tao ay mayroong mayuma, iiwasan yung paglalamay sa mga patay. Hindi lang mayuma, pati kanser, mga bukol-bukol, iwasan makipaglamay sa patay. Sapagkat ang patay ay marumi. Sa banal na kasulatan, pag ikay nakahipo ng patay ay 7 araw kang marumi. Kung kayo nakipaglibing, pumunta kayo sa sementeryo, yung sementeryo ay may sumpa yan. Sapagkat nabubulok yung mga patay, makahawa ka sa nitso, uuwi ka, liligo ka, magpapalit ng damit, lalaban yung damit,
at na kumari ay maligo ka ng maligamgam o umupo ka sa tubig na medyo mainit. Kung ikaw ay hindi mo mapigilan na makaiwas sa pagkakaibigan, alam mo namang hindi mo puntahan. Kakilala, kamag-anak, alam mo namang hindi mo puntahan. Pero yun ang gagawin mo galing ka dyan. Sa diabetes naman, ano yung magandang inumin na herbal? Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Bago natin alamin kung ano yung herbal, alamin mo muna yung nagpapataas ng blood sugar. Ako ba'y kumakain ng matamis? Kumakain ba ako ng mataba? Kumakain ba ako ng maalat? Kumakain ba ako ng itong carbohydrates, kanin, at saka itong kung tawagin natin ay mga tinapay na galing sa wheat. Kalimitan naman ay galing sa wheat. Ang diabetes ay carbohydrates abuse. Inabuso natin yung paggamit ng carbohydrates sapagkat yung mga palay ngayon, yung mga trigo ngayon ay hybrid na. Nawala na yung dati nilang sangkap, napakialma na. Pati mga prutas na hybrid, nagpapataas ang blood sugar yan kahit mga gulay na hybrid. Dapat makakain kayo ng mga simpleng gulay lang, yung mga native. Ngayon, pag yun ay ayos na, saka mo ikuhakuan yung mga herbal. Ang magagamot yan ay yung serpentina, maganda sa diabetes yan. Yung tawag dito, sampasampalopan, maganda sa diabetes yan. Alam yung halos yung mga kinapa natin, napakaganda sa diabetes, pati yung pansit-pansitan, dahon ng bayabas, napakaganda niyan sa pampababa ng blood sugar. Saka yung sikat ng araw, yung mahimbing na pagtulog, ay pag tayo naabala sa pagtulog, tumataas din ang ating blood sugar. Na kung maniwala kayo, pag naabalan yung pagtulog, tataas ang inyong blood sugar. Si Tikal Ditsi, po, salamat po Pastor, ngayon ko lang po nalaman sa patay. God bless po sa inyo. Alam nyo, dadudugsuhan ko yung ito sa patay. Kuminsan ay hindi naman natin naroon pa tayo napasok tayo at pagtingin natin sa patay ay nakahawak pa tayo doon sa kabaong. Ganyan. Ay, alam naman kung mahal mo sa buhay yan, ay alam naman hindi. Talagang normal yon. Kaibigan, kakilala, kamag-anak, normal yon. Huwag kayong magilty na nakahawak kayo sa kabaong. Nakahawak kayo sa patay. Hindi lamang ay gagawin nyo pagkatapos yung paglilinis. Kayo maliligo ng maligamgam o hot shower at pagkatapos ay yung damit na inyong sinuot, ay kung ako nadala sa patay ay doon pa sa labas ng bahay, hinuhubad ko na. At para ako hindi makahipo sa damit na isusuot, yung isusuot ko ay nakalagay na sa CR. Yung pantalon, yung medyas na sa labas ng bahay yan. Sapagkat pag ang tao ay patay na, lumalabas yung mga mikrobyo, nagmumultiply, kulapol na sa upuan niya. Dikit hanggang sa ating damit. Hindi kataka-taka na sinasabi ng Biblia na tayo'y maglalaban ng damit at tayo maliligo kapag tayo ay may na-encounter na napatay. Pati yung lugar na kinamatayan, halimbawa, meron diyang na-murder, huwag kang basta-basta lalapit dyan at yan ay merong sumpa. Merong ritual sa Bible na ipatatawag yung mga kalapit na barangay kung hindi alam yung namatay at susukatin yung layo ng patay at yung pinakamalapit, yun ang gagawa ng ritual. Kasi pag hindi nagawa ng ritual yan, ay nagiging enchanted yan, pinuposisyonan ng demonyo. Magmumulto, yung demonyo kukuhain yung anyo ng namatay, maghaharang doon sa lugar na yon sapagkat hindi nalinis yung lugar. Kaya mayroong balitik drive, hindi nalinis yung lugar. Kaya huwag kayo basta-basta makikialam pag may namatay, lalo na kung hindi alam kung sino yung pumatay. Huwag kayong basta-basta hihipo o tatapak doon sa lugar na kinamatayan. Pag nalalagot yung hininga, kahit yung mga anting-antingan, pag ikaw ay may anting, may mga orasyon at yung hininga ay nalagot na nasa loob ka ng bahay, walang bisa yung anting-anting mo.
walang bisa. Kahit ikay nasa ospital, nalagot yung hininga, naroon ka, ikaw ay 7 araw na marumi. Nakalagay sa Bible yan. Pero hindi nga maiiwasan at mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, ay di tayo maliligo at magpapalit ng bihisan at tayo magiinom ng mga panditox. Si Tikal Richie, salamat po ng marami ngayon. Kulang po na tungkol sa lamayan. Maraming salamat at iyong ginawa niyan ha. Dahil baka makatulong. Alam niyo yung marumi, pumunta tayo sa marumi, kahit yan ay palengke. Ito yung pag pumunta kayo sa palengke, lalo sa wet market, pag uwi ninyo, yung inyong damit, ang amoy ay amoy palengke. Dahilan, lalo na yung karnehan at yung isdaan, ayun ay kuwan ng bakterya. Nagmumultiply ang bakterya dyan. Pagdaan mo ay didikit yan. Sisimula yan sa paa hanggang iyong aakit sa damit yan. Kaya pag kayo'y magpapagayat ng karne at isda at meron na, kung maaari ay wag na lang. Hindi naman lahat ng nagkakare at nag-iisda ay itong practice, pero nga pinapapansin, pagkagabi, yung hapon na, uuwi na, kinakalisan itong tagtaran. Kinakalisan lang, dapat yun ay kinakuha ng sunrox. Pati yung baba ng simento ay dapat ay binubumpa ng sunrox yan sapagkat ang hayop man o tao, pagbangkay na ay dumadami yung virus. Kaya kahit yung karne sa rep ay hindi dapat tumagal ng 2 linggo. Yung itlog kahit nasa rep ay dapat 4 na araw lang. Huwag kayong mag-i-stock ng marami sapagkat ang itlog ay napakaraming bakterya niya, ilang milyong bakterya after 4 days pag wala sa rep. Siguro hanggang 1 linggo ay pwede. Yan ay ang isda at ang itlog ay mga pagkain na napakadaling kapitan o mag-multiply ang mga virus at mikrobyo. Kaya yung tagtaran doon sa isdaan at sa karnehan na hindi nahugasan maigi ng may sunrox, yun ang problema. Kaya kung maaari ay doon na ninyo gayatin sa inyong bahay para makatiyak, doon na ninyo tagtarin sa inyong bahay para makatiyak. Pero ang panaman natin ay namamatay naman yun sa pagluluto. Ay ang problema ay naroon kayo yung dugo-dugo na talsik doon sa may isdaan, tapos may bukol-bukol tayo sa katawan. Ang may bukol-bukol sa katawan kung maaari ay hindi namamalengke sa karnihan at isdaan sapagkat yung wet market, yun ang pinakamaraming bakterya sa lugar ng palengke. Hindi naman natin sinisiraan yung mga nag-iisda at ako na may kumakain ng isda, mahirap naman kayo wala. Di lamang ang sinasabihan ko, pagkagaling ninyo sa isdaan at sa karnihan, kayo'y maliligo at maglalaban, magpapalit na kayo ng damit. Huwag na kayong manghinayang sa sabon. Yung sa acidic, kinawan ko kanina na iinom ng baking soda. Tingnan mo na lamang yung aking pandito kasi hindi ko maipaliwanag ng doble-doble. Baking soda. Ilang pirasong dahon ng bayabas ang lalagayin, sabi ni Ane Baghukan. Ito. Pipili ka, may bilang ng 70 dahon ng bayabas. 70 na dahon na mature, hindi talbos. Kumari yung ganito na pag iyong inamoy ang bango. Kasi na napakaraming natural chemical na napakahusay. Pagkatapos, lalagayin mo sa mga 7 hanggang 10 basong tubig ng mga 15 minutes. Na kumukulo na hindi bulwakan, banayad lang. Yung talagang pero siya ay kumukulo ng 15 to 20 minutes. At yun ay iyong uubusin ng 2 hanggang 3 araw. Pero ang isang side effect nun,
pagdating do sa ating digestive system, ay pagagalingin nun na mahusay yung kama, mahusay gumawa. Pero ang isang epekto niyan ay titigas yung ating dumi. Yun naman ang magiging mahirap. Kaya isang basong nilaga na dahon ng bayabas, lalagyan ng isang kutsarang molasses. Kung wala kang molasses, ay ikaw ay kakain ng mga gulay na okra, saluyot, papaya, gabi, yung mga ma-fiber sitaw para hindi tumigas ang iyong dumi. O di kaya yung rice bran. Ay gusto ko rin nga mag-ulit ko ng rice bran ako. Magtataka kayo tang rice bran. Talagang pasasalamatan ninyo ang molasses at rice bran. Kung kayo'y nahirapan sa pagdumi, pasasalamatan nyo na kayo'y nakainom ng molasses at rice bran. Magpapang kami bukas ng Sunday, yung kinukuhaan ko yung sarado. Malaking gilingan niya. Sa dito, Mary Jane Gado, Galasaw Galos. Pastor, ano pong magandang inumin kapag may problema siguro sa kidney? Ang magandang ang inumin yung mga hindi acidic, kagaya ng ating sabi kidney stone daw. Kidney stone. Ay pagka kidney stone ay pansit-pansitan, yung sampasampalukan. Maganda yun sa mga may bukol talaga. Talagang yan ay napakahusay. At huwag kayo makakain ng tinapay at makakain ng karne. Huwag kayong iinom ng soft drink. Kung ano, pag kayo may problema sa kidney, dapat ay malinis lamang ang ating iinumin, malinis ang ating kakainin. Si Jing Nalagon, Israel, magandang hapon po, Pastor, no pong gamot na herbal sa palaging nahihilo. Maraming salamat po. Ay baka namumroblema ang ating utak niyan. Alam nyo, titistingin lang muna ninyo yung pinakamadali paraan ba't kayo nahihilo. Number 1, baka kayo ay kulang sa tubig. Kasi ang unang-unang nagre-reklamo kapag tayo kulang sa tubig ay ang ating utak. Sasakit ang ulo, mahihilo. Kaya subukan mo munang uminom ng tubig. Pagkagising, 2 basong maligamgam na iinumin ng unti-unti at kalahating oras bago at pagkatapos kumain sa kakalabang iinom ng tubig. Yun lang muna ang ating subukan. At baka sa pamagitan nun ay sabi, o di kaya ikaw ay lalanghap ng sariwang hangin habang nagpapainit 8:00 hanggang 8:30. Kung hindi naman ay kahit anong oras kung ikay nagtatrabaho sa opisina at linisin yung ating baga. Paglubog ng araw, ang hangin ay gamot na. At tayo lalabas sa bahay at lalanghap ng sariwang hangin sa gabi. Ang isang paraan ay tatakpan ninyo yung butas ng inyong ilong, yung isa lang, at hihinga kayo ng ubod lalim. Labas sa kabila, na pag kayo hihinga, itutunin nyo yung inyong kamay sa tiyan, titingnan nyo pag inhale ninyo ay lalaki yung tiyan. Kasi kung minsan, kaya tayo sumasakit ang ulo at nahihilo, mali yung ating paghinga. Pag tayo humihinga ay lumiliit yung tiyan, mali na. Dapat yung hangin ay makasirculate ng maganda sa buong katawan. Ay paano yun ay mali yung paghinga. Kaya, gayon no? Labas sa kabila. Labas sa kabila. Palitan lang. Habang kung kayo ay nasa puno ng kahoy o nasa hamugan, napakaganda niyan na magtanggal ng hilo. Kung minsan naman ay yung iba ay ako'y nagtataka ngayon, nahihilo yung bagang salay ay pinipit-pit at nilalagay sa ilalim ng unan, punda ng unan. O di kaya yung mga mababangong herbs ay ginaganyan
ay napapalalim yung paghinga. Ay ang tutunan na ang nakagamot yung napalalim yung kanyang paghinga. Yun yung nakagamot. No, gumanda ang circulation at yung init ng araw nagpapaganda ng circulation niya. Yung mailog, yung maligo ka sa ilog o sa dagat ay nakamagandang pangtanggal ng hilo ay baka lang ikay manghimate at mahilo doon na ikay kaya dapat may bantay sapagkat yung sariwang oxygen na saganang-sagana ay nasa ilog at nasa dagat makikita. Si Noel Gomez Onto, anong gawin pastor para lumiit ang tiyan? Sobrang laki na. Ay alam niyo iba, imposibleng lumaki yan kung ang inyong kakainin ay gulay. At kakain kayo ng mga hindi, walang cholesterol, walang fats. Gulay lang talaga. Wala kayong, yung bahay kubo, kantahin ninyo at kainin nyo yung naron, hindi lalaki yung tiyan. Ang problema, yung gulay ay may halong manok, may halong hipon, tapos ay gigisahin ang napakarami mantika. Tapos ay kakain ng tinapay, ay yung tinapay ay mayroong lard at mayroong margarine. At saka, yung tamis na sobra na hindi na kailangan ng ating katawan, yung iba doon ay gagawing taba. Kaya, iwasan mong magkakain ng matamis pagka lumalaki ang tiyan, magkakain ng gulay na walang mga halo na mga hayop na matataba. Okay? Si Ilineta Arindoke, thank you Pastor sa mga advice. God bless. Maraming salamat din po. Ngayon ay tayo patagal-tagal na, kayo maabala. Maraming salamat sa inyong mga katanungan, sa inyong mga comment. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Vito.